Nadagdagan ng 5 araw ang contempt order laban sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulaika Lopez na hindi pumunta sa pagdinig ngayong araw. Pumalag po ang Vice Presidente sa pagpapalawig ng contempt order gayon din sa paraan ng pagtatanong ng ilang kongresista sa kanyang staff. Saksi, si Jonathan Andal. Did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without Madam giving him Vice- copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order, Madam Mr. Vice Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Pumalag si Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng mga kongresista ang kanyang dating Special Disbursing Officer sa DepEd na si Edward Fajarda. Gate ng bise, bakit hindi agad binigyan ng kopya ng dokumento ang staff ng Office of the Vice President? Sa puntong ito, nagkasagutan din sina Vice President Duterte at Congresswoman Franz Castro. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, That's the ma'am. point No, of order. hindi Kasi po wala dapat kaming ganon. kakampi Proper. dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan One muna minute natin. recess declared by the chair. Well, point of order. Nang suspendihin ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ng mga kongresista. Nasa pagdinig kanina ang 4 na OVP staff na naunang ipinakontempt at pinaaresto ng komite dahil ilang beses hindi sumipot sa hearing. Pero wala ang Chief of Staff ng bise na si Atty. Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. Sa excuse letter ni Lopez, hindi raw siya makapunta dahil sa acute stress disorder. Ang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. Ang pagpapalawig ng contempt order, kinwestiyon ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Gayon din ng bise. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend niyo alam for 5 lahat. minutes. 1 Na minute ang reset. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives?
Sabado na madaling araw, emosyonal si Lopez habang inilalarawan kung paano umano siya pinuntahan ng mga tauhan ng Kamara sa kanyang detention room nitong gabi ng Biyernes. Because hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Ililipat na raw noon si Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong alinsunod sa pasya ng komite. And they bring 9, 10 people to serve you in the middle of the night. And they just parang badger and go to your room and then demand you to go with them. And their light is already closed. Like this, dark. And then they like that on your door. Like back and then this entered. Kalaunan isinugod sa ospital si Lopez matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Nagsuka siya ng nagsuka, tapos nag-collapse. Inireklamo rin ni Duterte na hindi agad pinapasok ang ambulansyang magdadala kay Lopez sa ospital. At habang inilalabas si Lopez sakay ng stretcher, sigaw ng bise. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Ang sabi ni Lopez sa kanyang online briefing, dinemand raw ng mga nagpunta sa kanyang kwarto na makuha ang kanyang cellphone. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan? Pero giit ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas, wala silang ginawang anumang paglabag sa mga karapatan ni Lopez. Na 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. Ipinakita sa pagdinig ang isang video kung saan kumatok ang isang babae kasama ang isang babaeng security guard, babaeng nakadamit na pangpulis at isang lalaking nakaitim na jacket. Ay po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Kailangan pa naman mag-robe or what? Sa video ring ipinakita sa pagdinig, makikita ang tauhan ng Kamara na kinausap si Lopez at ang kanyang kasama sa kwarto. Maya-maya may kinuha si Lopez at bumalik bit-bit ang kanyang cellphone na ibinigay sa kanyang kasama. Dito rin po makikita natin wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan doon sa loob ng selda yung cellphone. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.